Isang ina ang sumakal sa kanyang tatlong anak na may edad na 5, 3 at 8 buwan. At sa hindi malamang dahilan, maraming liberal na babae sa Amerika ang nagtanggol sa kanya dahil mahirap daw talaga ang pagiging ina. At mga kaibigan, sa tingin ko, kailangan natin pag-usapan ito dahil may isang bagay dito na talagang hindi katanggap-tanggap. Kaya, para sa mga hindi nakakaalam ng kwento, si Lindsay Clancy ay humihingi ng tulong bago niya patayin ang kanyang mga anak. Nagpatoto ang dating biyenan. Si Lindsay Clancy ay humihingi ng tulong sa loob ng mga buwan bago niya patayin ang kanyang tatlong anak at subukang wakasan ang sarili niyang buhay. Ang dating biyenan ni Clancy ay nagpatotoo para sa depensa. Nahihirapan siya. Lahat kami ay nag-aalala, sabi ni Susan Clancy. Sinubukan din ni Clancy na wakasan ang sarili niyang buhay noong gabing yon at siya ay naiwan ng paralisado. Si Lindsay at Patrick Clancy ay hiwalay na ngayon. Si Patrick ang ama. Si Susan Clancy, tulad ni Lindsay, ay natatrabaho bilang labor and delivery nurse. Sinabi sa korte na malapit sila ng dati niyang manugang at inilarawan si Lindsay bilang isang kahangahangang ina na napakaalaga at mapagmahal. Ang kanyang testimonya ay sumalamin sa mga emosyonal na salaysay noong nakaraang araw mula sa ina at kapatid ni Lindsay Clancy na nagkwento sa mga hurado kung paano nila nakita na siya ay lalong naging balisa, paranoid at may pagnanais mapakamatay simula pa noong 2022. Sige. Ang paglilitis ay nakatuon hindi sa kung pinatay ba talaga ni Lindsay Clancy ang kanyang mga anak na hindi naman pinagtatalunan ng kanyang mga abogado kundi sa kanyang kalagayan ng pag-iisip noong panahong yon. Ipinagtatanggol ng depensa na hindi siya dapat papanagutin sa krimen dahil siya ay dumaranas ng postpartum psychosis. Habang sinasabi ng mga taga-usig na pinlano niya ang pagpatay at alam niya ang kanyang ginagawa. Ang ina ni Lindsay na si Paula na nakatira sa Connecticut ay nagpatotoo noong Lunes na madalas siyang manatili sa kanyang anak at sinabi niyang natatakot si Lindsay na matulog mag-isa, lalo siyang naging paranoid at naniwala siyang sinisira ng mga gamot na iniinom niya ang kanyang isipan. At inilarawan din ng kapatid ni Lindsay ang katulad na pagbagsak ng kanyang kalagayan. Sa madaling salita, kung hindi mo pa rin maintindihan ang nangyayari, pinatay ng babaeng ito ang kanyang tatlong anak. Sinubukan niyang magpakamatay, nabigo siya at naiwan siyang paralisado. Pero ngayon, hindi niya sinasabing hindi niya pinatay ang kanyang mga anak, kundi sinasabi niyang dahil sa dami ng gamot na iniinom niya at sa lubang hindi matatag na kalagayan ng kanyang pag-iisip, hindi siya dapat managot para dito. At kapag sinabi kong talagang kasuklam-suklam at napaka-problematiko ito para sa akin, pakiramdam ko hindi pa rin sapat ang mga salitang iyon. Pero ang mas malala pa para sa akin ay may mas malawak pang phenomenon bukod sa mga babaeng ito. May mga babaeng sinusubukang ipaliwanag sa mundo kung bakit lehitimo raw ito dahil mahirap ang pagiging ina. At gusto ko lang ibahagi ang aking saloobin tungkol dito sandali. Hindi ito lehitimo. Mahirap ang pagiging ina, pero hindi ito kailanman magiging dahilan nakitilin ang buhay ng iyong mga anak. At may kakaiba talagang kabaliwan doon. At marami siyang iniinom na gamot at maaaring nakaapekto yon sa kanyang pag-iisip. Pero ito, ang pagtatanggol sa isang babae na pumapatay sa sarili niyang mga anak, ay isang bagay na nagpapakita kung gaano nakalala ang kalagayan ng ating lipunan. Ibig kong sabihin, pakinggan mo ito. Isa ito sa pinakamahalagang paglilitis sa buong buhay mo. Lahat tayo ay nakakaranas ng isang bagay na hindi pa natin kailanman naranasan. Hindi pa natin kailanman nakita na napakaraming ina at kababaihan ang nagkaisa para suportahan ang isang taong umamin na pinatay niya ang kanyang tatlong anak. Alam mo, hindi ko lang alam kung napansin mo, ito ay isang therapist, isang lisensyadong therapist. Okay? At pinag-uusapan niya kung bakit napakahalaga ng pangyayaring ito. Tandaan mo, ito si Lindsay. At inamin niyang pinatay niya ang kanyang mga anak. Umamin na pinatay niya ang kanyang tatlong anak. At hindi ito dahil hindi natin kayang panagutin ang mga babae. Marami sa atin ang nakikita ang sarili natin kay Lindsay. Marami sa atin ang alam na maaari tayong naging isang hakbang na lang mula sa paggawa ng ilan sa mga nakakatakot na bagay na yon. Gusto lang gawing malinaw na hindi ako kailanman naging isang hakbang na lang mula sa anumang bagay na kahit bahagyang katulad nito. At marami sa atin ang hindi talaga nakakaugnay kay Lindsay sa kahit anong paraan. Hindi natin maintindihan ito, hindi natin maisip o maunawaan ito. At talagang hindi kami komportable kapag ang mga therapist ay sinusubukang magsalita sa parang umaalo. Kung naranasan mo ang ganitong bagay, ano ba talaga? Ibig kong sabihin, seryoso. Para sa akin, kapag tinitingnan ko ito, nakikita ko na parang sinusubukan nilang dungisan at sirain ang reputasyon ng pagiging ina. At gawing parang napakasama ng pagiging ina na nagiging lehitimo ito. Dahil sa mga pagsubok mong aktual na patayin ang sarili mong mga anak. Sira na talaga sila. Literal na sira na sila. Dahil nakaranas kami ng matinding mga issue sa kalusugan ng pag-iisip pagkatapos ipangalak ang isa sa aming mga anak. At marami sa atin ang nakakaalam kung gaano kadilim ang ilan sa mga naiisip natin. Oo, nagiging madilim ang mga naiisip mo dahil kulang ka sa tulog, miserable ka, at hindi ka sanay na maging ganap na hindi makasarili at italaga ang sarili mo sa isang bagay, pero ibinibigay mo ang buong sarili mo sa ibang tao.
Hindi ka na natutulo para hindi mo na muling makukuha ang dati mong katawan. Mainit, magulo, natututo ka ng bago. Pero hindi ibig sabihin na okay lang na magkaroon ng mga naiisip tungkol sa pagpatay ng mga bata. Parang ano ba talaga ang mali sa kilusang ito? Ibig ko sabihin, ito pang isa, hindi ko talaga maisip na may ganito online. Sige, siya ang gumawa nun. Si Patrick ang gumawa nun. Si Patrick talaga ang may gawa nun. Hindi si Lindsay, si Patrick ang gumawa nun. Kasi alam mo, narinig ko rin na ang mga babae, karaniwan ay hindi nanggigilit. Sobrang sama na kahit banggitin lang. Sige. Kaya may pagtatangka ang mga liberal na motoids na bigyang katwiran ng pagpatay sa 3 bata. Sige, isa na 8 buwang gulang dahil nagdurusa ka sa postpartum depression at anxiety at abod po. At sa kabilang banda, may grupo ng mga tao na nagsasabing kasalanan ito ng lalaki dahil siya ang napabaliw sa babae o baka siya ang responsabale. At dahil hindi naman daw nananakal ang mga babae. Ibig ko sabihin, oo, hindi naman pumapatay ng sarili nilang anak ang mga nanay. Iyan ang dapat pag-usapan. Baliw na baliw ang depensa dito. At kailangan kong sabihin, sandali lang, ibig kong sabihin, itong ganitong pangyayari na naman, lumalala pa. Ang Bukod pa sa bersikulo. katotohanan ang babaeng ito ay tila isa sa mga may pinakamababang IQ para sabihin na ang dahilan kung bakit ang ama raw ang may kagagawa nito ay dahil hindi naman sinasakal ng mga babae ang mga bata. Tingnan mo ito. May mga tao talagang nakadungaw pa sa kanilang mga bintana para lang ipagtanggol si Lindsay Clancy na inosente siya kahit na inamin na niya mismo na pinatay niya ang kanyang mga anak. Nagpo-post ang mga TikToker ng mga reenactment na video kung saan sinasabi nilang inosente si Lindsay. Nitong weekend, nakakita ako ng 2 magkaibang babae na kadungaw sa sarili nilang mga bintana. Yung unang babae, nakadungaw siya sa bintana ng kanyang 2 palapag na bahay matapos lagyan ng asul na dishwashing soap ang kanyang pulso para ipakita kung saan dapat may mansa kung binuksan daw yon ni Lindsay. Sige, may malaking debat na yon kung talaga bang ginawa ito ni Lindsay at kung paano mo malalaman na hindi niya ito ginawa. Gusto ko lang basahin sa'yo itong mga bagay na to kasi medyo nakakabaliw talaga. Pero grabe, nakakakilabo talaga itong phenomenon na to. Pareho tayo, Lindsay. Pakiramdam ko parang hindi ako konektado sa sarili ko, sa oras, sa realidad. Sa tingin ko, makakatulong ang pagbabalik trabaho para dito. Sapat na masama na makarelate ka sa isang pumatay ng bata. Pero gawin mo pa ito habang hawak mo ang iyong anak. Masasabi natin nakakabahala talaga ang desisyong yun. Yung literal na mag-post ka sa X or sa Instagram or TikTok na may caption na same Lindsay habang hawak mo ang iyong anak at umiiyak, nakakahiya talaga. Isa itong nakakahiyang pangyayari. Hindi ko talaga kailanman masasanay dito. Ngayon, si Matt Wallace ay hindi napipigil at lumantad na siya. Sinulat niya ito, maraming tao ang ayaw marinig ito, pero karamihan ng depresyon na nararanasan ng mga magulang, hindi lang mga nanay, pagkatapos ng panganganak ay hindi lang dahil sa hormones, kundi dahil sa katotohanan ang mga bata, lalo na ang mga sanggol, ay mahirap alagaan, maraming hinihingi at kailangan nating isantabi ang sarili nating mga pangangailangan at kagustuhan para sa kanila. Habang mas makasarili ka, mas mahirap ang adjustment na kakaharapin mo. At syempre, nagwawala ang internet sa mga sinabi niya, pero may kaunting katotohanan doon. Totoo naman yon, napakahirap talaga nito. At gaya ng isinulat niya dito, hindi masabi kung gaano kasama, talagang nakakapagmulat ng mata sa pinakamasamang paraan. Hindi ko na mabubura sa isipan ko ang libu-libong kababaihan na nagkakaisa para ipagtanggol ang isang demonyo na sumakal at pumatay sa sarili niyang mga anak. Isa ito sa pinakamadilim na bagay na nakita ko sa buong buhay ko. Sa pagitan nito at ng Anthony Fundraiser, nakakasilip tayo ng isang uri ng kabulukan sa kultura na hindi madaling balewalain. Mahigit 250,000 na tagahanga ng Lindsay Clan ang nakalikom na ng mahigit 835,000 dolyar para sa kanilang pamilya matapos niyang aminin na pinatay niya ang 3 niyang anak. Bumaha ng mga positibong mensahe mula sa mga babaeng taga-suporta na kumbinsidong biktima siya. At para sa akin, talagang kasuklam-suklam ito. Sana'y mayakap kita. Matagal na akong dumaranas ng sakit sa pag-iisip, mga 30 taon na. Lahat kami ay iniisip ka at sumusuporta sa'yo, Lindsay. Napakatatag mo. Malalampasan mo ito. Ano man ang mangyari, Lindsay, kasama mo kami. Sisiguraduhin ng mga nanay na makakamit mo ang hustisya. Ibig kong sabihin, ano ba ito? Puno ng pagmamalaki ang puso ko sa dami nating mga babae na sumusuporta kay Lindsay. Habang pinapanood ko ang paglilitis na ito, lalo kong naintindihan kung bakit ako nagkaroon ng matinding PPA at PPD. Grabe, talagang nakakadiri ito. Sobrang daming pagmamahal at suporta para sa'yo. Magandang Lindsay. Ulitin ko lang, gusto ko lang ipaalala sa lahat na hindi ito paglilitis kung ginawa ba talaga ito ni Lindsay o hindi. Hindi yan ang tanong dito. Ang tanong dito ay, kung sapat bang dahilan ang kalagayan ng kanyang pag-iisip para sa pagpatay niya sa kanyang mga anak? At nakakagulat na may mga babae dyan na sumusuporta at nagsasabing, oo, napakahirap ng mental health, kaya sapat na dahilan yon. Desperado na akong magkaroon ng pahinga sa pag-aalaga sa lahat. Parang pinipilit ng isip ko na magkaroon ako ng sakit sa katawan. Isip ko mismo. Kaya ito ay isang babae na ginagamit ang mga salita mula sa diary ni Lindsay Clancy na binasa sa korte para gumawa ng mga video kasama ang kanilang mga sanggol. Sige. Palagi kong iniisip kung ano ang susunod na kailangan ng isang tao. Hindi ko ito mapatigil. Gustong-gusto ko nang bumalik sa trabaho. Tingnan mo, ang sinusubukan nitong gawin ay para magpasimula ng kilusan para mas maunawaan ng mga tao kung gaano kahirap ang pagiging ina. At oo, sobrang hirap, nakakapagod, at komplikado talaga ang pagiging ina. Walang pagtutol doon. Pero ang subukan pang gawing dahilan ito para bigyang katwiran ng pagpatay ng mga bata ay kabaliwan. Sinasabi ng ilang single mom na ang sinumang lalaki na naniniwalang si Lindsay Clancy na umamin sa pagpatay ng mga bata ay dapat makulong ay malamang na nang-aabuso rin ng kanilang asawa. Ibig ko sabihin, gaano kabaliw Napansin ba yun? ng iba? Parang tahimik ang mga lalaki tungkol sa kaso ni Lindsay Clancy.
Bakit kaya? Dahil literal na hindi nila maintindihan kung gaano kayo kaapektado mga babae. Literal. Ako rin hindi ko maintindihan. Bakit hindi ipinagtatanggol ng mga lalaki si Lindsay Clancy kahit na ang mga ebidensya ay... Dahil pinatay niya ang sarili niyang mga anak. Yun lang, simple lang. Ayokong marinig ang buong pangangatwiran mo rito. Sabi ng isang single mom, kahit sinong nanay na naniniwalang inamin ni Lindsay Clancy na pinatay niya ang mga anak niya ay dapat makulong at malamang nananakit din ang asawa nila. Hindi ko na kayang pakinggan yan. At gaya ng sabi ni Ali Bestaki, pwede tayo magpakita ng malasakit sa mga pinagdadaanan ng tao, postpartum man o iba pa, nang hindi natin dinadahilan o minamaliit ang planadong pagpatay sa mga bata. Maaring dumaranas ng psychosis si Lindsay Clancy. Wala naman talaga sa atin ang nakakaalam, pero lahat ng taong gumagawa ng karumaldumal na krimen ay malamang may pinagdadaanan ding pagkasira ng isip. Nakakalungkot na maaring nahirapan siya at hindi niya nakuha ang suporta na kailangan niya. Pero kapag sinimulan nating ikompromiso ang pananagutan sa kasamaan dahil lang sa mental health diagnosis, isinusuko na natin ang hustisya. Hindi ako sang-ayon doon. At sa tingin ko, yun na ang buod ng aking saloobin tungkol dito. Naku, salamat sa iyong atensyon sa usaping ito.